Welcome, future engineers, mga math enthusiasts, at mga napipilitan mag-calculus. Ayan, so nandito tayo sa last part ng ating series para sagutan ng mga 3 questions na ginawa ko. Ngayon lang. Yan, para ma-exercise tayo sa mas mahihirap na equations. Pwede nyo i-pause yung video para sagutan yung 4 na to. Yan. Okay, simulan na natin. Before ko start ang ating video, please make sure na nakasubscribe kayo sa ating channel. And share nyo na rin sa mga classmates nyo, mga friends nyo, para sabay-sabay kayo matuto, ganun. Tapos pwede kayo mag-comment ng yung mga problems, mga gustong ipasolve na equation. And please make sure na nakahitang yung notification bell para updated kayo sa ating mga ipopost. Yun lang, enjoy the video. First, sine of ln of x cos x. Ayan. So, bago nyo isipin na sobrang hirap naman, grabe ka naman magbigay. Wala gusto ko kayo ma-challenge. Sorry. So, yan. Ang mapapansin nyo, ano muna mapapansin nyo? So, tama. Pwede kang gumamit ng product rule para sa ln of x at cosine of x. Okay? So, una, anong derivative nga ba ng ln of x cosine x? So, product rule. Ito yung u natin at ito yung v natin. Anong formula ng product rule? U dv plus v du. Okay? So, babalikan natin yung formula na yun mamaya. Anong derivative ng ln of x? U prime over u. So, ang derivative ng x is 1. Kopihin ang ini-ln natin, which is x. So, derivative ng ln of x, 1 over x. Anong v natin? Cosine x. Cosine x. Ang dv naman, negative sine x. Ayan. So, ngayon, ipa-plug in na lang natin para sa formula natin. So, ang u natin ay ln of x times ang dv? Negative sine x. Plus, anong v natin? Cos x. Times, ang du natin is 1 over x. Ayan. So, baka naisip nyo na tapos na tayo dyan. Siyempre, hindi. Kukopiin pa natin yung derivative ng mismong sine. Anong derivative ng sine? Cosine. So, sine u, derivative ng sine u, cosine u naman. So, sine u cos u, di ba? Cosine. So, ang derivative daw ng sine sa cosine, ano yung nasa loob? Tama. ln of x, cosine of x. Tapos, ano yung derivative nung nasa loob? Tama ulit. ln of x, negative sine x plus cos x multiplied by 1 over x. Ay, sorry na bra. Grabe, diba? Ang dali lang, guys. So, sana tama na nakuha yung sagot. Next number. Ayan. So, number 2 naman tayo. Tangent raised to negative 1 or arctan log of x. So, dito, ang original formula natin is ang arctan ng u or tangent raised to negative 1u is u prime over 1 plus u squared. So, ayan. So, anong derivative ng log of x?
Or rather, balikan muna natin ulit. Ano nga ba ang derivative ng log base A U? So, ang derivative nun is U prime over U. Okay? Log AE or U prime over U ln of A. Yan. So, ako gagamitin ko muna itong isang formula natin. Okay? So, dito, ang derivative daw yung numerator. So, anong derivative ng log of x? Tama. 1 over x times log of e. Ayan. Log e. Tapos, ang magiging denominator natin, 1 plus u squared. So, log of x raised to 2. Diba? Ang dali lang. Super dali, diba? Kumopya ka lang, tapos, yun. Nakuha mo na yung sagot. Okay? So, next number na siguro tayo. Kung may questions kayo sa number na to, i-leave nyo na lang sa comment section. Okay? Number 3 na tayo. Welcome. Welcome, no? Kung nandito pa kayo. Umabot kayo dito. So, number 3 na tayo. Log base E of sin x cosecant x. Ayan. So, ako, kung i-analyze ko yung given natin. Saan nga ba equal ang cosecant x? Tama. Sa 1 over sin x. So, ito daw ay equal sa log of e sin x 1 over sin x. Hala. Meron ba kayo makikita magka-cancel? Oo. Yung sin x tsaka sin x. So, bali, ang derivative lang pala natin is log base e of 1. Meaning, ang diniderivative, ang kailangan natin i-derivative dito all along is constant pala. And we know na ang derivative ng constant is what? 0. Ayan na ang magiging sagot. 0. Pero kung ayaw nyo siya i-cancel, sige, pagbibigyan ko kayo. Itong log of e, pwede nating i-transform into ln sin x cosecant x. Okay? Para ito na ang derivative natin. Kukunin lang natin yung taas, tapos kopyahin yung baba. Okay? So, anong derivative ng sin x cosecant x? Gagamit tayo ng product rule. Okay? So, itong u natin, ito yung v natin. Ang formula ng product rule is u dv plus v du. Sorry sa background noise ko na rinig man. So, ayan. Ang u natin, sin x. Ang du natin, ano nga ba ang derivative ng sin x? Cos x. Tapos, ang v natin, cosecant x. At ang dv naman, tama, negative cosecant x. Cotangent x. Ayan. So, kukopyahin lang natin. Ito is bubuin lang natin, no? u dv plus v du, u natin sin x, times dv rather, negative cosecant x, cotangent x, plus, ano yung v natin? Cosecant x,
Tapos, burahin ko na to ha. Ang v natin is, ang u natin rather is sin x. Oh, mali. Ang du natin, sorry. Du natin is cosine x. Over, ano nga ba yung u natin? Yung nasa loob ng ln, sin x cosecant x. Kung ayaw nyo na i-simplify, ito na yung sagot natin. Pero equal lang din naman siya sa 0, so ayan. Number 4 na tayo. Yan. Last part naman ng video na to is yung number 4. 1 raised to arctan or tan raised to negative 1 sine squared x. Paano nga ba to? First, ano nga ba ang derivative ng base raised to u? Ang derivative ng base, oh no, raised to u is a raised to u ln of a tapos times yung u prime. Okay? And keep that in mind. So, dito, kopahin muna natin yung given natin, di ba? Since sabi, kopahin daw muna. So, 1, wala, hindi nagsulat. Yeah. 1 raised to tan negative 1 sine squared x. Ayan. Times ln ng what? ln of 1. Okay? Times derivative ng exponent. So, ano nga bang derivative nito? Meron tayong, anong derivative ng arctan or tan raised to negative 1? Again, u squared plus u prime rather over 1 plus u squared. Okay? So, derivative niyan. Ano nga bang derivative nung nasa taas natin? Yung u natin. So, meron tayong, diba meron tayong sine squared x. Kung mapapansin nyo, hala, may square yung natin, sine natin. So, equivalent lang siya sa sine x squared. Familiar ba sa inyo? Yes, it should be, ha? So, pwedeng gagamitan natin to ng power rule. So, sa power rule, bababa mo yung exponent, tapos exponent, babawasan mo ng isa. Times, ano nga ba yung derivative nung naka-raise na exponent? Okay? So, u prime must be ito. At derivative nito is 2 sine x times, anong derivative ng sine x? Cos x. Okay? Ayan. Over 1 plus u squared. So, 1 plus, ang u natin is sine squared x is ito. Ayan lang. Gaya lang po kadali ang number 4 natin. Mapapansin nyo na naman, kung gusto nyo yung pinaka-simplify talaga, tignan nyo itong ln of 1. Okay? Balik tayo sa, usapang logarithm. So, ln of 1. Anong other form niya? Log base e 1. Saan equal ang log base e1 at log raised to ln of 1? Tama, sa 0. Bakit? So, kung titignan natin, magiging e raised to, ano yung nga bang exponent? Equals to 1. Okay. Ano nga bang exponent dapat para ang sagot is 1? Tama, 0. Kasi according sa rules ng exponent, anything na dinraise mo sa 0, ang magiging sagot is 1. So, in this situation, ang ln of 1 equal pala
sa 0. Okay? Pwede mo siyang i-reduce into 0. Ngayon, itong pinaggagawa mo, equal lang din sa 0. Okay? Ayan. So, dito na nagtatapos ang ating video, ang ating series. Sana may natutunan kayo and sana nasagutan niyo rin ng tama ang mga pinagsasagot ko. Okay? Yun lang. See you around, I guess. Goodbye.